So yun mga kabatang yun at tayo ay may papanoorin ngayon na kinausap po ni VP Sara mga vlogger. At kagaya ko din po mga kabatang, ako po ay nandito sa abroad, ako ay isang OFW na talagang maka Duterte po ako mga kabatang at sulit Duterte. Talagang si Duterte lang po ang nagmahal sa OFW. Talaga ramdam ng naming mga OFW na mahal ng Pangulong Duterte ang mga OFW. Sa pag-uwi pala talaga mga kabatang, talagang maramdaman mo na mahal lang ang nag-iisang nagmahal na presidente, President Roa Duterte. At kaya ngayon, suporta natin kay VP Sara Duterte, ganun na lang ang ating pagsuporta sa kanya. So panoorin po natin yung kinausap po ni VP Sara, yung mga vlogger. So yun. Expectation ko ay kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya. Yung lahat. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OVP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam niyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi na talaga. Alam niyo, klaro naman na kung ano yung motibo nila is paniniraba. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President bakit DepEd lang? And daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? And dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng mga watong sinsilyo? Diba? Kaya nga ganun yung amount kasi it was based on because it was based on planning kung ano yung buwan-buwan na trabaho, diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, Bilyon. Daang bilyon. Naku po ma'am, sa totoo lang, tatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no? Personal ko pong binibigay. Yes! Galing pa po kami bataan. Ma'am, kasi kami po biktima ng droga. Yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unang biktima na lumabas for former president, na tinatanong kasi nasaan ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po, tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin, naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabok, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hinoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaints.
Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender daw ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya, ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Yes, tinanggalan kayo ng budget. Mahigpit pa rin yung suporta ninyo. Tanggalan ba naman kayo ng budget? Diyos ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang binabayaran na utang ang Office of the Vice President. Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko yung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga kasi sino ba yun? At saka yung Atras Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, yung MPA, yung sinasabi si Chapuset. Ay ba, maganda ng mga ikaw ho nila eh. Hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Basta may ganda. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang, gusto ko maging doktor kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako, pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor, kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po payakap. Oh, Payakap ko na Yan ang ating BP. Bibi Sara, yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan. Kasi
kasi threat ka sa lahat ng gusto na magpresidente. Hindi lang na Martin Romualdez, hindi lang kung sino pa ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, hindi. Lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil So yun mga kabatang, napauwi po natin yung pag-uusap ni BP Sara at saka mga vloggers yun at kung anong mga hinaing ng mga vloggers. Akalaan nyo yung mga talaga ngayon talamak na talaga yung mga adik sa Pilipinas. Nagsibali ka na nga po yung mga adik, talagang pati kriminal. Kaya yun, ni PRD na mga kriminal at mga adik. Talaga naman nung panahon ni PRD talagang nagsitigil mga kriminal, mga corruption, yung mga adik-adik na yan mga kabataan. Talagang sila ay nagsitigil mga kabataan. Grabe. Kaya ako pag uwi ko ng Pilipinas, talagang yung mga nung ako'y bumalik, nag-iba na talaga eh. Talaga yung mga taong nagsisitago noon ngayon nagsilabasan na, yung mga nagbebenta ng mga shabu-shabong yan. Grabe mga kabataan. So pasensya na mga kabataan, nandito sa may sa tabi ng karsada. So ako lang isang OFW na talagang malaki ang pagbabago ni PR ng Pilipinas nung panahon ni PR mga kabataan. So yun mga kabataan, yan, comment down below kung anong masasabi nyo dyan sa pag-uusap ng ating BP Presidente at mga vloggers. Nandito lang tayo mga vloggers na pamalitan natin yung mga hindi binabalita, mga katotohanan sa social media mga kabataan. So yun,